Good luck. Yes. Two questions on Adam. Oh, sure. Sure. Mayor, magandang hapon po. Kanina napanood po namin yung Facebook live niyo na galit na galit. Parang hindi yung maze ko yung nakita namin kanina. Parang mayroon kayo in-inspection ng isang construction site. Yes. At pinakandado nyo, pinakukupis kayo yung mga equipment doon. Ano po yung konteksto doon? Ano po yung kwento sa likod doon? Bakit po ipinatigil nyo yung itinatayong proyekto ng isang congressman? Oh. Ang initial, kasi magpapatayo kami ng bagong library. Nakita ko biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Tinanong ko si Andres kung may permit ba. Wala daw siyang alam na nabigyan ng permit. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Paano nangyari yun? Walang permit. Paano nangyaring nagiba nila yung property ng City of Manila? Saan napunta yung property, yung mga bakal? Pag-aari yun ng lungsod may pananagutan pa yun sa CGSU tapos biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. Ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, ngayon pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampo lang. Yan ang kung bakit ako nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary Bonoan. Di ba? Inamin na nila Ang trabaho ng congressman gumawa ng batas. Hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. Ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, inaaprobahan naman namin In fact, I'm gonna tell you, yung di masalang, di ba isasara, gagawin ng DPWH, humingi ng permiso sa amin, nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. Anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. Now, I'm calling the attention, and you tell him this. Lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit? Lawyer pa yan. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natutudo sa pinatayo niyang barangay hall ng 19 million Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Totoo, the sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya, ito po tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo
ng building ng walang building permit sa City Hall. He is a lawyer, I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? O baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Kanina naawa ako doon sa mga matatanda eh. Biro mo alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinalalayas. Nino? Nung kontraktor. Nino? Ni congressman. Dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kaya ngayon nilak namin yung at pinakakasuhan namin. Ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property giniba nila without, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? That is my challenge to them. You tell that to Congress. Sinabi ko na in-interview na ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako. Baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako, may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga katulad yung isang congressman pa doon sa District 2, yung Sunog Apog Pumping Station. Wala rin. Yan ang nangyayari, base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressmen. They can investigate who they want to investigate because they are congressmen. On the premise of what? Good governance. Uulitin ko. Good governance. Sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, nang walang building permit? He is a lawyer, and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. Iyon ang ko. Kaya ako talaga, basta ako, poproteksyonan ko ang karapatan ng mga taga-Maynila because that is my obligation. Now, kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong no hard close ako sa kanila. Sa totoo lang. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayor. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila. Headed by local chief executive. Tapos ang usapan. Ayun po ang tugong ko dyan. Kaya ganyan ang damdamin ko. Okay po, boss. Thank you guys. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Alam nyo, since 2022, nung nagkakilala kami ni Yorme ng personal, nung sinuportahan ko po siya sa pagkandidato niya bilang presidente, ngayon ko lang siya nakitang nagalit ng ganyan. Siguro dun sa mga dating Facebook live niya, yung unang term niya as a mayor, nagagalit din siya. Katulad nung merong konsehal na kung daw nagkakamali, taga Caloocan,
pinuntahan niya doon sa pinuntahan niya doon sa barangay nung konsehal yung nagtutupada doon sa North Cemetery, kung da nagkakamali kung yun po yung issue nun. Galit na galit si Yorme doon. Pati yung mga nahuhuling mga tolongges, yung mga mga curfew, ganyan, yung mga saka merong mga ilan mga makukulit na katulad nun yung mga Chekwa na kinastigo niya rin noon. Alam ko nagagalit siya, pero hindi katulad nito na talagang hahamunin niya yung tao. Kapag ang isang Yorme Isko Moreno hinamon ka, humanda ka, sigurado nasa tama si Yorme. Kasi hindi naman magsasalita ng ganyan yan kung mali yung kanyang natuklasan. Kung mali ang kanyang kumbaga pagkakaalam dito sa bagay na ito. Kaya nagagalit si Yorme, may mali ka. Ngayon, etong si Congressman Joel Chua, nung panahon na nasa Quadcom to, o nung mga panahon na siya ay nag-iimbestiga sa Kongreso patungkol sa budget ni Sara Duterte, medyo pa tayo nakikita natin yung nito, yung katigasan nito na kumbaga parang gusto niya na mabigyan ng hustisya ang budget ng taong bayan na ginasta nitong si Sara Duterte. Pero 'di ba, kung ganyan na siya ay nag-iimbestiga kay Sara, pero siya pala ay meron ding ginagawa na ganoong bagay na masasabi natin talaga parang illegal, parang may mali, talagang malaki ang mali. Walang demolition permit, walang building permit. Diba? Mukhang ito ay naareglo na doon sa dating mayor. Kung tama lang ang sinasabi ni Yorme na nauuto daw po nitong si Joel Chua yung dating mayor. So ngayon, kung ganyan po yung kalagayan, di ba? Sus Maria Josep. Tama lang yung sinabi ni Sandro Marcos na hindi dapat imbestigahan ng Kongreso ang kanyang sarili. Di ba? Hindi dapat kasi katulad niya sa Maynila. Ang daming mga tolongges diyan na gumagawa ng mga building, mga barangay, mga health center, mga daycare sa bangketa. Di ba kaya hindi talaga mabibigyan ng building permit kasi sa bangketa ginawa? Hindi ba pinag-isipan yun? Biro nyo, 19 million na barangay. 3-story o 4-story. Kaya nipis-nipis, 19 million. Tapos sa bangketa lang ginawa. Imagine niyo kung gaano kamahal naman yun. Para sobra naman, over naman yata yung gastos doon. But, etong nangyayari na ito sa Maynila, hindi ito mangyayari kung naging maayos lang sana si Simang. Kaya siguro ganyan tong mga congressman na hindi na kumukuha ng building permit, demolition na permit. Kasi okay na yan kay Mayor. Kinausap ko na. Diba kaya hindi na ako magtataka, itakwil ng mga Manileño ang isang Simang. Kasi wala walang aasahan. Kung hindi naging mayor si Yorme, ilang libong building ang itatayo dyan sa mga bangketa. Ilang libong bahay ng kagawad, bahay ng tanod ang itatayo sa mga eskinita na kisikip-sikip o sa mga estero. Na pagkasikip-sikip na ultimo tricycle hindi na kasya. Talaga magbabaha. Pero may estero, tinatayuan ng mga bahay. Ngayon lang ako nakarinig ng gano'n na ang mga konsehal, kagawad, pwede magtayo ng bahay sa ganyan na lugar. Bawal nga. Kuwari si kapitan nga o si konsehal bawal nga gawin yan bahay yung barangay hall. Bawal niyang gawing bahay yan, opisina lang yan.
Tapos sila nagtatayo ng mga infrastruktura katabi ng barangay. Meron ng pabahay para sa mga opisyal ng barangay. Diba? Doon sa mga nasasagasaan ngayon ni Yorme, mga nasisita ngayon ni Yorme, huwag kayong matgalit. Huwag kayong magdamdam. Kasi ginagawa lang niya yung tama. Nakita natin, panahon ng pandemya, kung ano yung tama ginagawa ni Yorme. Nakikita ko yan. Nakikipagbardagulan yan kay Digong. Para sa kapakanan ng mga taga Maynila. Kaya kung ngayon, na meron po talagang haharang sa mga ginagawa ni Yorme, sa mga ipapatupad ni Yorme, sa kanyang mga mithiin para sa syudad ng Maynila, sigurado ko talagang makakatikim ka. Matotolongges ka talaga dito. Diba? 3 taon lang nawala si Yorme, ganyan na nangyari. Nung umalis si Yorme, pagkalinis-linis ng Maynila, pagkaayos-ayos. Nung mga huling araw ni Yorme sa City Hall, bago siya bumaba, maging citizen isko, pinuntahan ko siya sa City Hall. At pinuntahan ko yung kanyang mga proyekto. Nilistahan niya ako ng mga proyektong aking pwedeng puntahan. Nandun ako. Pinuntahan ko yung Binondominium, Tondominium, Manila Zoo, Hospital ng Maynila. Malinis ang Maynila noon. Pero diba, pagbalik niya, katakot-takot na traffic, katakot-takot na basura, katakot-takot na mga bangketa na inukupa na ng mga nagtitinda. Diba? So, walang anong ginawa ni Simang. Wala. Kaya pala ayaw pabalikin si Yorme sa Maynila kasi ganito pala ang kanyang dadatnan. Kaya pala ayaw ng grupo ni Simang na si Yorme ang maging mayor kasi alam nila maraming mabubuking si Yorme. Marami siya talagang malalaman ng mga ginawang iligal sa 3 taon na nawala siya sa Maynila. Kaya ako, nung nakita ko si Yorme na ganyan ang kanyang galit, ganyan ang kanyang mukha habang nagsasalita, ni hindi mangiti, alam ko na meron talagang mali. Malaki ang kasalanan na nagawa nitong congressman na ito. Di ba? Kaya tama yun. Imbestigahan ni Chua sarili niya. Paano nangyari yun? Walang demolition permit. Nasaan yung mga binaklas doon? Mga bakal, mga yero, mga bakod, mga tubo. Nasaan yun? Diba? Building permit. Nasaan din? Maganda siguro mithiin. Diba? Kasi proyekto para sa mga Manileño. Para sa nasasakupan ng distrito ni Joel Chua. Pero diba, lumagay ka sa tama, lumagay ka sa ayos, lumagay ka sa proseso. Kumuha ka ng mga karampatang permit para hindi ka makastigo. Kaya ang masama niyan, sasabi, pinupolitika kami, baka mamaya ganyan na isagot. Diba? Baka mamaya sagot kinakalaban ako, gumagantihan sa akin. Hindi po. Kita namin, 2 mata namin. Si Sir Arman ba ito na nagkakamali? Na-meet ko rin yun nung nagpunta ako ospital ng Maynila. Tinanong siya sa live, may permit ba to? Wala. Talagang ipapahinto ang na yan. Ang paggawa ng building na yan. Magtataka ka rin. Paano nakakapagpatuloy ang construction ng walang building permit? Diba kailangan nila ng building permit yan? Buti sana kung maliit lang na kubo ang ilalagay dyan. Pero hindi, building Kita nyo yung mga equipment doon sa live ni Yorme. Ang lalaki ng mga equipment. Di ngayon, sising alipin ngayon yung contractor doon. Kasi nadamay siya. Pati tauhan niya, equipment niya.
nakagarahe doon. Nakapadlock, hindi magagamit. 'Di ba? So, 'yun ang consequence ng hindi mo pagsunod sa proseso, hindi mo pagsunod sa kung ano ang tinatagubilin na proseso ng batas, proseso sa pagpapatayo ng building. 'Di ba? Dito pa lang ay meron na talagang mali. Meron talagang tingin ko corruption dito. At yan sana ang maimbestigahan. Ewan ko lang kung sino mag-iimbestiga dito. COA, DPWH. Sino kaya pwedeng mag-imbestiga dito? Kasi kung iimbestigahan ni Joel Chua sarili niya, tatanungin niya sarili niya doon sa investigasyon ng Kongreso. 'Di ba? Ayan na nga yun, yung sinasabi ni Yorme na ang ating Pangulo ngayon, nililinis ang kanyang gobyerno. Inuumpisahan syempre sa mga kongresista. Eto, kahit malapit kay PBBM, kung may mali, di ba, dapat talagang pagbayarin. Nako, malaking issue to. Kasi building, itatayo, walang permit. Tapos yung building na nakatayo doon, covered court, giniba, walang demolition permit. So, dapat po talaga maimbestigahan to. Para yung mga tolongges na congressman, hindi lang sa, hindi lang sa Maynila, yung mga tolongges na congressman sa buong Pilipinas, di ba, ma-check kung tama ba ang kanilang mga ginagawang proyekto. Ma-check para matignan kung ang kanila bang mga proyekto talaga nagagamit ng ating mga kababayan. At hindi substandard. Hindi po ito nakakasikip lang at hindi ito kumbaga parang basura lang ngayon na hindi napapakinabangan ng mga Pilipino. Bawat sentimo ng proyekto dapat napapakinabangan ng mga Pilipino. Yan po ang tama. Diba? So, abangan natin kung ano mangyayari dito. Wala pang sagot si Joel Chua. Nahanap ko bago ako mag-record ngayon Wala pa po siyang sagot. So, tignan po natin kung ano magiging update dito sa vlog ko na ito. So, salamat po. Shoutout sa ating mga ka-Iskonian, sa lahat po ng mga maka-Isko na ating tropa peeps. Ayan, sila Ate Janet Rosario. At ang ating sila Ate Presi Sablawan. Ayan, sila pumupunta sa akin sa mga video ko, sa mga live ko, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas, God first. Ayan, Yorme yan.